Welcome back to my YouTube channel. For today's video, kasama ko si Vernon. May tanong kami sa Instagram kung may mga gusto pa kayo itanong sa amin. Hindi ko alam yung mga questions na yun. Kinakabahan ako. Tips para hindi mambabae ang partner. Paano po ninyo pinaghahatian responsibility kay Athena? Yung need sa akin, tapos yung mga hindi naman kailangan sa Welcome back to my YouTube channel. For today's video, kasama ko si Vernon. Sabihin ko pa nga lang na it's been a while na nakagawa kami ng ganitong klaseng video. Baka lang naman na-miss nyo. Kasi na-miss din namin gumawa ng ganitong klaseng video. Kung may mga questions kayo for us, well, ngayon na lang ulit kami nakapag-catch up with you guys. May tanong kami sa Instagram kung may mga gusto pa kayo itanong sa amin. Hindi ko alam yung mga questions na yun. Kinakabahan ako. Hindi ito intense question guys ha. Parang chill vibe lang, kwentuhan, at kamustahan with River. Ayan, let's start! Sorry pala di ako nakapag-ayos kasi may sakit. Oy, nga pala. Oy, baka sabihin naman na pinipili kita mag-vlog kahit may sakit ka. Na-miss ko rin kasi mag-ganito. Okay, first question. Describe each other being a mother and father. Si Riva parang ano yun. Sanay na. Parang hindi niya first baby si... We? Wala pa. Ano ba? Ayaw mo na akong kiligin? Ito, pinipigilan yung kilig ko. Yan, parang hindi niya first baby si Athena. So, yun din yung nakikita ko naman talaga na very hands-on siya. Makikita mo pala ngayon na sobrang grabe na siya mag-baby Athena. Tapos, kunyari may sakit si Athena, grabe siya mag-research kung ano yung mga dapat gawin. Tapos, talagang sinaspoil niya kasi Athena. Ayaw masyado. Pero yun, okay talaga dun. Parang hindi niya first na anak si Athena. Baka may anak ka na yun. Nakakaloka. Actually, revelation. Si Ver naman, as a father, siya yung tipong kahit na may ginagawa siya, pag nandyan si Athena, bibitawan niya lahat. Hindi niya natitiis talaga. Sobrang soft spot niya talaga si Athena. Tsaka, napapansin ko talaga, sobrang makwento siya tungkol kay Athena, lalo na sa mga barkada niya, sa ibang tao. Uy, alam mo si Athena, very proud dad ka kay Athena. Uy, Ha? Hindi mo napapansin. Pero yun yung napapansin ko sa kanya, very proud siya sa dad. Talagang makwento siya about kay Athena, tsaka kunyari, may gustong maging father na friend niya, ganito gawin mo. Parang na-excite siya magkwento about being a dad. Naiyak ako. Ay, tsaka. Okay, next. May balak po ba kayo mag-business as mag-partner? Meron kaming mga... Pero sa una, hindi tayo open sa idea, di ba? Kasi parang natatakot tayo mag-away. Naalala mo? Pero meron kami ng pag-uusapan na nagkakasundo naman kami. Pag mayari nag-ano ko sa kanya, maganda nga yan, ganun mo. Siya naman, pag sinasupport ko naman siya kung may gusto siya. Tapos kung para sa akin, hindi okay yung business i-open niya or gusto niya, sinasabi ko naman sa kanya na hindi ako sure dyan, pero tiwala na lang yun. Communication naman din talaga pagdating sa business. Kaya until now, wala pa kami yung business together. Kasi hanggang ngayon, pinag-uusapan at pinag-iisipan mabuti. Kasi alam ko naman sa business na magkakamali at magkakamali ka naman talaga. Pero hindi mo pa rin may iwasang matakot magkamali. Kasi lalo na yung mga business na iniisip natin, hindi lang naman siya basta lang, hindi lang siya parang part-time lang. Yung iniisip natin is yung malaking business talaga. Kaya until now, nagko-communicate pa rin kami. Inaaral pa rin namin sa panahon kung ano ang magandang business. Pero for sure, magiging partners kami in the future. Baka siguro rin kasi sa family namin, business talaga yung source of living. So, may mga nalugi, may mga ganun. So feel ko sobrang ingat na ako. Ayoko rin kasi mag-fail na. Oo. Pero syempre, normal naman na mag-fail. Pero kasi diba sa business yung mga restaurants, may mga bumongga, may mga hindi. So natakot ka sa part na hindi. So ayaw mong maranasan ulit yung mga ganun. Okay, next. Tips para hindi mambabae ang partner. Kapag bigay ng tips, di kita niloloko. Kaya nga, pero... Kailangan naman ako... Hindi mo din talaga pag nanloko kasi nanloko, hindi... Wala naman wag mong sisihin yung sarili mo. Kung nanloko yung partner mo, ay ano bang pwede kong gawin para hindi siya manloko? Valid reason siguro, no? Wala. Pag nanloko siya. Kahit hindi lang sa bar sa lalaki. Any gender. Basta, pag nanloko siya talaga. Wag mong i-blame yung self mo na nagkulang siguro sa ganito. Maraming ganun eh. Marami.
sinisisi nila yung sarili nila, baka nagkulang ako, baka. Pero siguro may part din naman. Pero di pa rin valid yung reason. Hindi talaga. Kasi pwede naman na, hindi kasi niya ako tinatrato ng tama, kaya naghanap ako sa iba. Parang yun yung kadalasan na naririnig ko. Oo, yun nga. Pwede mo namang iwan na lang yung partner mo if ganun na yung nararamdaman mo. Hindi yung magkakaroon ka pa ng sala na mag-cheat ka pa. At tungkol naman sa question na yun, tips para hindi mong babae. Wala talaga hindi. Pag nanloko talaga, nanloko eh. Nanloko. Paano po ninyo pinaghahatian responsibility kay Athena? Yung needs, financially, yung needs ni Athena, siya talaga. For example, yung mga... Yung mga diapers, basta yung mga pediager. Oo, siya. Pero yung mga... Pero doon naman ako minsan, pero mas marami ka. Yung mga tipong di na kailangan. Kailangan naman yun. Kasi minsan, kunyari, pag may nakikita ka kasi isang bagay na nakakapagpa-remind sa anak mo, mabibili mo siya talaga. Ako siguro na yung mga yung mga nakikita niya, kunyari, may nakita akong magandang damit, sa ayaw niya nang masyado kung maraming binibili. Kasi mabilis nga. Totoo naman. Pero wala lang, pag may nakita kang sobrang cute kasi talaga, hindi mo talaga mapipigil. Eh, di naman siya labas ng labas eh. Pag, kunyari, para sa akin, pag may lakad lang. Ayaan mo na ako. Ayaan mo na. Nasusuot naman ng bata. Okay na yun. Doon na ako sa Hinayaan na nga kita. Hinayaan kasi niya need naman. sa akin. Yun nga yun. Yung need sa akin. Tapos yung mga hindi naman kailangan sa akin. Parang lahat naman ng binigay ko, hindi kailangan. May mga ibang kailangan. May mga iba. Saka sa ibang responsibility naman, sa pag-aalaga, hatian kasi talaga kami. Minsan, kunyari, sobrang puyat ko. Siya na yung bahala. Minsan naman, sobrang puyat niya or maaga pa siya sa therapy niya kinabukasan. Ako na yun. So, palitan talaga kami. Ngayon lang lately na hindi ko siya masyadong naalagaan kasi ngayon sa tuhod ko, di ba? Oo. Actually, bawal... Simula nag-surgery ako. Ganun. What is the most thoughtful thing you've ever done to each other? Ako siguro yung sinamahan mo ako nung surgery ko. Yun na yung pinaka ko? Oo, marami. Meron yung naalala ko na. Hindi ka kasi sanay. Hindi ko alam na big thing yun for me. Hindi ka kasi sanay na gano'n eh. Na nag-aantay-antay. Sa gano'n eh, yung gabi pa nun, sinamahan mo pa akong x-ray. Yung mga gano'n. Eh, hindi naman ako sanay na ginagawa. Tapos, yun, pag uwi pa natin ng bahay, meron ako pa steak, di ba? Ah, okay. Kasi yung mga gano'n. Eh kasi alam ko naman kung gaano kahirap, di ba? Pag nawala sa'yo yung favorite sport mo, which is basketball. So parang alam ko yun for him kung gaano niya ka-love yun. So, as much as possible, ginagawa akong light yung situation. Para hindi niya masyadong maisip. Pero yun ay pinakamatagal mo na antay sa buhay mo. Yun talaga. Yun talaga. My gosh. Pero hindi ako naman napagod noon. Kasi na-excite akong gumaling ka. Parang na-excite ako lumabas ka. Parang ganun din siguro yung na-feel ko nung buntis ka, ipabalik ka. Diba? Hindi naman siya nakakapagod. Okay naman ako. Ako, yung ginawa mo for me, nung nanganak ako na phase, yung aftercare mo nung nanganak ako. Kasi pagka uwi ko, tanong siya sa mga auntie niya na ano ang pinakamabilis na way para gagaling yung CS. Lagi niya ako binibilhan ng lapu-lapu. Tapos kung ano yung mga kailangan na kainin ko para mas mabilis ako mag-heal. Tapos may time na siya, ikaw po nagpapalit ng sa tahi ko, naglalagay ng cream, naglilinis, siya nag-aalaga ng sugat ko. Basta parang yun na yung pinaka-thoughtful na ginawa namin sa isa't isa ng mga time na baldado kami. Kailangan pala mag-surgery muna. Kailangan mag-surgery para ma-realize na thoughtful yung isa-isa. Hindi kasi yung tinanong yung pinaka-thoughtful, super na-appreciate ko yung pag-alaga. Kasi kaming dalawa ni Vern, parang hindi kami super maalaga. Pero nung time na kinailangan namin yung isa't isa, naging maalaga kami. Saka doon mo naman makikita yung kunyari sa puro saya lang, nandiyan naman tayo sa isa't isa. Pero syempre pag nasa pinaka-down na natin, nandun pa rin kami sa isa't isa. Yun yung maganda. Hey! Ganda yun! Lapit. Siya rin. Pang cheese. Cheesy ka ba yan? Next, advice for first-time parents. Disclaimer lang, bago kami mag-advise, hindi naman kami super expert. Hindi rin kami perfect sa pagiging parents namin. Pero, syempre, naging parents na rin kami. So, ito lang ma-advise namin sa inyo. Ako siguro, trust your instinct. Pag parents ka, pag feeling mo may hindi okay, or parang hindi ka mapakali, trust mo agad yung instinct mo. Kung ano yung naiisip mo, gawin mo. Kung ano yung sa tingin mo makakabuti sa baby mo, gawin mo. Wala naman masama sa pagiging sigurado. Yun, siguro huwag kayo mag-away ng partner mo. Huwag kayo masyado ma-pressure. Kasi ganoon din ako, pressure din ako nung una. Kasi hindi ko naman talaga in-expect na magkaka-baby ako. So, sobrang pressure ko talaga. Kasi hindi ko lang sinasabi. Pero yung lumabas si Athena, wala yung pressure niya. Sa lahat
lahat kasi nadadaan sa usap talaga. Communication talaga. Basta yun lang, huwag kayo ma-pressure. Yun, kailangan talaga kasi pag may baby ka na, ikaw yung pinaka-positive. Iba na pag may anak. Guys, bago tayo mag-proceed sa next question, gusto ko lang sana batiin si Carlito, ang mascot ng Kumu, na happy birthday! This month, birthday na ni Carlito. Kami ni Vern, streamers kami ng Kumu. So happy birthday! I'm just so proud and happy to be part of this community na 4 years, grabe 4 years na nagpapasaya at tumutulong sa mga content creators like me, ang Kumu. They're celebrating their 4th year anniversary this month, and it's just so nice to be part of this community, guys. This live streaming app allows me to connect with fans, friends, and no bashing allowed, kaya super safe and fun live stream platform for me as a content creator. So cheers to Kumu and all the Kumunizens out there. If you guys haven't downloaded the app yet, try nyo na. Sabi nga nila, Kumu is for you, streamer ka man, or a fan who just wants to connect with your idol, someone who wants to win prizes, or someone who wants to go live, either to be discovered by sharing your talent or earn money. Plus guys, meron silang mga surprises na naka-line up for this month. So, download Kumu and don't forget to follow me at RivaKennery_. See you guys there! Okay, next question. Bakit po kamukha ni Vern si Athena? Ay nako, sagutin mo naman yan. Sabihin mo, meron naman si Riva. Meron naman si Riva. Labi daw, labi. Ba't di mo nakikita? Labi ko naman si Athena. Ipilit mo yan, girl. Ipilit mo talaga. Hindi ko rin alam, malakas talaga yung lahi nila. Kasi yung mga pamangkin mo din, di ba? Super kamukha din ni Athena, lalo na si Lucas. Habang, sobrang yabang, nakakabwisit. Alay mo, paglaki ka mukha mo. Sana, pero ayoko na umasa. Okay, next. Are you the type of couple who celebrates monthsaries? Never. Okay guys, para sa mga hindi nakakaalam, fun fact, never kami nag-celebrate ng monthsary nito, like ever. Bakit nga ba? Anong paniniwala? Wala lang. Hindi lang talaga tayo nag-celebrate. Hindi naman natin pinag-usapan na kung mag-celebrate pa tayo ng monthsary o hindi. Wala namang ganun. Mas mahalaga lang talaga sa amin yung anniversary. Pero hindi kami nag-celebrate ng monthsary. Tapos pera namin ng food. Kasi, naalala ko talaga, kukwento ko lang. Kasi si Vern, nung nagsisimula pa lang kaming dalawa, syempre nanliligaw siya. Grabe siya magbigay ng gifts. Like, luxury gifts yung binibigay niya sa akin. Eh ako, asa hindi nagpapakabog talaga na tao, gusto ko mas maganda yung regalo ko or kahit pantayan ko man lang. So, every may event, nape-pressure kami. Sobrang nape-pressure kami sa isa't isa. Hindi ko alam kung kailan umabot sa point na nag-usap talaga kami na Tama na. Ako ata yung sumuko. Sabi ko na, ako na yung sumuko. Sabi ko, love, tama na. Parang paubos na yung pera ng isa't isa. Parang, isipin mo, monthsary pa. isipin niyo kung nag-monthsary kami, wala na talaga. Parang yung savings namin, umiiyak na. So sabi talaga namin, maging practical na lang tayo. Wala naman tayong pinapatunayan sa isa't isa. Alam naman natin na love natin yung isa't isa. Tama na yung mga, Lalo na ngayon. lalo na ngayon, may anak na kami, so kailangan namin maging practical, di ba? Ayun, natupad naman at every monthsary, okay naman. Wala, di naman. Kahit nga dumaan yung monthsary, di natin napag-usapan. Oo, hindi talaga. Hindi lang namin na kaugali ang mag-celebrate ng monthsary. At okay naman kami. Ligawan mo ako, girl. Pa-experience lang. Next question. What will be your rules for 13-year-old Athena in the future? Ang hirap mag-isip ngayon kasi nakikita pa namin siya na baby pa lang. Ano bang mga rules? Like, bawal ba mga sleepover? Bawal ba? Okay, firm siya doon. Bawal ba talaga? Firm siya doon, okay. Bawal. All-girls school ba siya? Hindi daw. Hindi. Hindi siya all-girls school. Ayaw niya. Hindi kasi ako lumaki din sa all-girls school. Parang okay naman ako na may boys sa school. So, okay. Anyway, rules. Yun nga, no sleepovers sa friends. Tayo mamimili ng friends. Siyempre siya, alam nga naman pagpunta ng classroom, ito yung kakaibigan. Siyempre, pero nakaano tayo dyan. Nakabantay. Nakabantay tayo. Alam mo kahit gaano kaganda yung pagpapalaki ng magulang, once yung environment at na-influence yung Wala na. anak mo, wala. Hindi mo rin talaga pwedeng sisihin yun sa pagpapalaki ng magulang kung na-influence na ng ibang tao yung anak mo. Pero pag lalaki, sige lang. Sige na kasi sabi ko, ako ang magdidisiplina sa lalaki talaga. Yun nga, hindi pa namin sobrang maisip kung ano talaga yung ground rules. Kasi hindi pa naman natin alam kung galing ni Athena nun. Hindi mo namin alam yung nga magiging action ni Athena nun. Pero so far, yun na yung mga basic rules. Next, bakit hindi po clingy si Kuya Ver? Yung tingin niya sa akin, bakit mo sinama yung question na yun? Tingin naman ako pag kami dalawa. Pero yun nga, hindi kasi ako nasanay sa ganun.
Pero parang hindi ka clingy sa dad mo. Hindi ba? Kasi nakita ko yung photo mo Pag na lang. nakahag. Clingy na ba tawag? Clingy naman. Sweet lang ako sa kanya, hindi clingy. Sa bagay, meron namang mga words pero hindi sila Kaya clingy. mas sweet yun. Ganun. Oo nga, ang sweet niya kay ama. Lagi niyang kinikis. Sweet naman siya pero hindi siya clingy. Kasi yung love language niya hindi talaga physical touch. Alam mo ba, nakakatawa nito? Kunyari sa gabi, ihag ko siya. Siyempre gusto mo ihag hanggang sa makatulog ka. Gusto mo yung mga gano'n. Ako, maganon ako eh. Mas physical touch ako eh. Gusto ko maghag hanggang sa makatulog ako. Nakahag ako, 1 minute pa lang gumagano na siya. So, unti-unti na siyang pipiglas. Hindi daw kasi siya makatulog. Saka naiinitan daw siya pag niyayakap siya. Tapos ayaw niya ng gano'n. Kasi di ba ibang nakikita ko lang sa internet yung ibang guys kasi. Gusto nila yun? Gusto nila na ginaganon ni-rub yung head nila. Kahit mga brothers ko gusto nila yung ginaganon yung buhok nila. Yung tatay ko lang di mo maganon, wala siyang buhok. Ay, di ako matawa. Bakit ka tumatawa? Pero gusto nilang ginaganon si Bird. Tinuwa, ganun pa lang ayaw niya nang ginagalaw yung ulo. Di ba sa'yo ganun talaga yun? Kahit kila Adi, di ba parang discipline ko na lang na huwag ka kumain ng ganito. Oo. Tough love talaga to si Bird. Maano siya. Makikita mo yung love niya sa'yo kapag concerned siya sa'yo na huwag mong kainin to, hindi yan maganda sa health mo, yun na yung love language niya. Ayaw niya rin talaga ng mga PDA. Pero pag kami lang, clingy naman talaga. Siyempre, para sa akin na. Para may i-reserve naman kami for ourselves. Right? Kailangan itong naka-vlog eh. Kailangan naka-vlog pag clingy. Pero may mga iba akong vlog na nakikita nila na clingy ka. Naalala mo yung ipaprank dapat kita ng annoying, hindi, clingy prank. Naalala mo? Tapos nakita ng mga tao na yung hidden cam na na-enjoy mo yung pagiging clingy. So may mga sides na ganun, pero hindi lang all the time. Last question. Are you planning to have another baby in the future? Ang sagot, oo. Hindi mo titigil lang ganun sa lalaki. Pero ayun nga, okay naman kasi lumaki kami ng may mga kapatid talaga. So gusto din namin Maganda may kalaro si Atina. magkaroon din ng kapatid. Magiging panganay na din yan soon. Pero yung about sa baby, hindi pa ngayon guys. Syempre, family planning naman tayo dyan. Hindi naman gusto natin ng lalaki. Gagawin na natin bukas na bukas. Ipa'y nagpaplanuhan pa yung mga ganun. Ano na-feel nyo na mag-1 year old na si... Grabe no? Bilis. Ang bilis ng panahon mag-1 year na talaga si Athena. Parang kailan lang kakalabas niya lang talaga. Sobrang bilis. Diba nung time na yun, sabi ko excited na ako lumaki siya ganun. Namimiss ko yung newborn siya. Sabi na eh. Oo. Ngayon kasi sobrang likod niya na talaga. Pag ganito na yung buhat. Dati pa, ganyan, alalay sa leeg. Ngayon, ganyan na. Ngayon, pwede mo nandun din. Bawal. Kasi alam mo si Ber, nanggigigil talaga siya kay Athena. Lagi niyang pinanggigigilan. Pag mga tunay. Babaliwagin mo na yun. Babae yan Babae pala. gentle ng konti ako. Nakalimutan ko babae yan. Okay guys, so dito na po nagtatapos ang aming Q&A. Thank you so much, love, for joining me kahit may sakit ka. So thank you guys so much for watching. Sana kahit pa paano may natutunan kayo sa video na to. At sana na-enjoy nyo rin yung video na to. Let me know if gusto nyo ng mga part 2 na ganitong classic content. Don't forget to subscribe din sa YouTube channel ni Fern. Thank you guys so much for watching. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. Follow us on our social media accounts and we'll see you guys soon. Bye!